may isang prinsipe, si Wayne Arbalest, na naglalaro sa fine line ng pagiging genius at pagiging petiks. Naiisip niya, pwede kaya ibenta ang bansa para makapag-Netflix and chill na lang. Pero, ang mga sneaky strategies niya, sa hindi inaasahang pagkakataon, lagi siyang pinapanalo at nagpapasilip ng kanyang hidden brilliance. Ang nakakatawa, sa bawat yawn at stretch niya, may nakatabong utak na parang chess master na nagpapakita na si Wayne, hindi lang basta prince na mahilig sa siesta, kundi isang tactical genius na nagtatago sa likod ng kanyang nonchalant na image. Sa kingdom ng Natra, si Prince Wayne kasama ang ride or die niyang sininim, nalaman nilang may sakit yung emperor. Naisip nila, baka ito na yung chance nila to make their place mas umasenso once si Prince na ang mag-take over. Pero pagkaalis ng mga kasama, lumabas yung real talk ni Prince. Sabi niya, parang mission impossible daw ayusin yung gulo ng kingdom at ng buong bansa. Sininim, di natuwa, akala niya bad joke. Pero si Prince, dead serious, walang halong biro. Pinilit ni Prince Wayne ipaintindi kay Ninim yung heavy feels niya kung bakit ganoon na lang yung tingin niya sa sitwasyon. Mention niya, malapit na sana sila sa success kung hindi lang nagkasakit yung tatay niya. Ngayon, lahat ng bigat sa kanya na. Biglang dumating si Princess Falania with her bodyguard, Nanaki, and just like that, switch mode si Prince, balik sa pagiging respectable leader. Nagkwentuhan sila about sa kanilang dad, at good news daw, getting better na ang kalagayan. Sa border ng Natra at Marden, may nakitang possible gold mine. Kaya si Prince, nag-ready ng 6,000 troops niya laban sa 7,000 ng Marden. To fire up his soldiers, binigyan niya sila ng pep talk, kahit labag sa loob niya, basta maboost lang moral nila. Parang naglaro lang ng strategy game sina Prince Wayne at yung general ng Marden, nag-drawing ng battle plans para sa kanilang mga sundalo. Nung nagumpisa na yung bakbakan, lahat nagulat sa hindi inaasahang sipag at tapang ng mga taga-Natra. Si Prince Wayne, na parang kontrabida sa sarili niyang kwento na ayaw manalo, biglang nagtaka kung paano ba naman nagagawang dominahin ng kanyang mga tauhan yung kalaban. Pero, may moment na naging soft yung middle defense nila, which turned out to be a red carpet welcome para sa mga kaaway. Pero surprise, si Prince Wayne may itinatagong baraha na bigla niyang nilabas at yun ang nagdala sa kanila sa victory lane. After ng epic win, bigla namang naisipan ng ating chill na prince na i-raid yung gold depot ng Marden. Yung mga kasama niya nagulat pero deep inside, yun pala yung reaction na gusto niyang makita. Sa isip-isip niya, attack natin to, tapos surball talo tayo. Pero nagulat siya nung pumayag yung buong tropa, akala niya magba-back out sila. Kaya naman, si Prince Wayne at Ninim nag-brainstorming session para sa matinong attack plan sa Marden. Habang pinagmamasdan ang peaceful na mukha ni Prince Wayne, sinimulan na ni Ninim ang mission, Operation Disingin ang Prince. Una, binuksan niya yung mga kortina para pasukin ng liwanag, pero si Wayne, parang lag pa rin, walang movement. Kaya naman, sa wakas, nag-decide si Ninim na gamitin ang secret weapon, ang classic na pisnikurot technique. Nakakuha si Prince Wayne ng balita na yung gold depot na balak nilang atakihin, parang nag-last call, halos wala na. Medyo napanghinaan siya ng loob, feeling niya parang nag-effort sila ng bongga tapos baka walang makuha. Pero si Niam, agad nag-switch sa practical mode, sabi niya, "Hoy, Prince, hindi ito oras para magmukmok. Panahon na para mag-draft tayo ng bagong plano. Itutuloy pa ba natin to o mag-u-turn na lang tayo with a story to tell? Sa panibagong laban 30,000 laban sa 5,000. Alam ng Prince na hindi kayang patagalin ng Marden ng 1 buwan ang kanilang sundalo kahit ito ay nasa 30,000 pa. Kung kaya't sinugarado niya na dapat mapatagal niya ang katatagan ng mga tauhan sa loob ng 1 buwan. Sa ikatlong araw, grabing stress na yung boss ng Marden dahil parang exclusive club ang Natra. Hindi sila makapasok kahit anong pilit nila, kahit na parang concert crowd na sila sa dami. Naisipan ng mga kalaban na mag-Indiana Jones through a tunnel, pero hindi nila alam, may ready na surprise party ang ating prince, complete with confetti and surprises, pero yung hindi masayang type para sa kanila. So ayon, natalo yung leader ng Marden dahil sa utak ng Kulokoy, hindi dahil sa muscle power ng 5,000 sundalo. Parang isang epic na kalokohan pero with a touch of genius. Yung gang ni Prince Wayne, sinunog yung port ng camp ng Marden. Tapos, ginawa nilang magic trick yung pagrolyo ng mga bato sa bundok.
Akala ng leader ng Marden, may incoming na Natra troops sa gitna ng fire show. Pero ang totoo, ginawa lang silang zombie sa puyatan ng ating sneaky prince para ma-reset ng Natra yung kanilang defense line. After ng half-month na battle royale, nag-send ng text through messenger ang Marden sa Natra. Si Logan, parang delivery guy ng peace talk proposal, pero yung terms niya, parang surrender form ang peg para sa Natra. Kaya syempre, yung ating prince, hindi basta-basta nagpauto. Nang insultuhin ni Logan, yung mensahero, si Ninem, hindi na nakapagtimpi si Wayne. Kaya naman, si Wayne na mismo ang nag-show up sa doorstep ng pinuno ng Marden, bit-bit hindi lang ang mensahe, kundi pati na rin ang ulo ni Logan. Nagulat yung boss ng Marden kung paano nakalusot si Wayne sa security nila. Pero sa punto na yon, hindi na yun yung main issue, kasi in a dramatic twist, sinaksak siya ni Wayne. Sabay sabi niya, si Ninem, siya ang puso at buhay ko. Walang karapatan kahit sino na insultuhin ang babaeng mahal ko. Nung dumating si Princess Loelmina ng Earthworld Empire sa Natra, sinalubong siya ni na Prince Wayne at Princess Falanya. Pero ang twist, may kasama pala silang balita na gusto ng Earthworld na ipakasal si Prince Wayne kay Princess Loelmina. Nagulat lahat nung tinanggal ni Loelmina yung Belonia at Voila, siya pala yung tropa nilang si Loa noong araw. Halos mapatumbling si Prince Wayne sa wedding proposal galing sa Earthworld. Tapos, di niya napigilan, kinwento niya kay Nim yung mga kalokohang pinagdaanan nila noon dahil kay Princess noong mga estudyante pa lang sila. Sa hapagkainan, nagpasalamat si Princess Aloha sa hinandad pagkain ng Natra para sa kanya. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kasal at tinanong ni Prince Wayne kung bakit siya ang nagugustuhan nitong mapang-asawa. At sinagot siya ng prinsesa na ang balita sa pagkapanalo nila mula sa Marden ay nakarating sa imperyo at isa ito sa kanyang mga dahilan. Yung ating medyo mischievous na prince, nagpadala ng surprise package sa kwarto ni Princess Loa. Pero si Princess, mabilis pa sa internet connection sa hula na sina Prince at Ninim lang ang surprise sa loob ng kahon. Kaya nung sumulpot sila mula sa kahon, sabi ni Prince, baka mas okay pa kung sa bintana na lang kami ni Nim lumabas next time. Parang bigla ang reunion ng barkada ang naganap sa kwarto niya. Habang nagkukumustahan, diretsahan tinanong ni Prince Wayne si Princess Loa sa main agenda niya. Si Princess Loa, walang paligoy-ligoy, sinabing gusto niya maging empress at sideline in ang tatlo niyang kapatid na prince. Detalyado niyang in-explain sa prince yung dynamics ng empire nila, kahit malakas pa ito, at bakit siya ang best choice na mag-rule kesa sa mga kapatid niya. Samantala, si Princess Falanya, medyo nalulungkot sa thought na baka mag-asawa na yung kuya niya. Feeling niya, parang nag-iisa na lang siya. Lahat ng heavy feelings niya, binuhos niya kay Nim. Pero si Nim, ever supportive, siniguro sa kanya na kahit anong mangyari, hindi magbabago yung care at love ni Prince Wayne sa kanya. For a sibling bonding moment na suggested ni Nim, nagpatulong si Princess Falanya sa kanyang kuya sa homework niya. Nag-discuss sila about sa mga countries, territories, at power dynamics. Kung observer ka lang, heartwarming talaga yung scene nilang magkapatid na nag-uusap. Isang umaga, habang nag-almusal sina Prince Wayne at Princess Loa, biglang nagpaalam si Princess. Sinubukan ni Prince na makuha yung real deal sa kanya, pero umiwas si Princess sa pagbigay ng diretsong sagot. Kaya, hindi na rin nagpatumpik-tumpik si Prince at binanatan niya ng mga hula sa mga plano ni Princess. Nagulat si Princess na parang open book pala sa Prince ang lahat ng mga binabalak niya. Biglang may dumating na special guest sa Natra, walang iba kundi si Gerard, ang future boss ng Marquis Empire. Purpose niya? Sunduin si Princess Loa dahil gusto niya itong maging jowa. Medyo mainit este. Warm ang welcome ni Prince kay Gerard, sabay sabing may ready na silang kwarto para makapag-chill muna bago ang big meet-up with Princess Loa. Si Prince, halos sumabog na ang brain cells sa stress na nasa kingdom niya si Gerard. Si Nim naman, hindi maipinta ang mukha sa inis sa bagong bisita, napansin niya kasi yung pagmamaliit ni Gerard kay Prince. Pero si Prince, ever calm, pinakalma si Nim at nagkaroon sila ng heart-to-heart talk about sa mga possible na mangyari dahil kay Princess Loa. Nag-organize si Prince Wayne ng bonggang dinner para kina Gerard at Princess Loa. Si Prince, acting award-worthy sa pagiging nice host kay Gerard. Sa dining table, may silent bickering na naganap between Prince Wayne at Princess Loa.
Gusto ni Princess na i-announce na ni Prince ang alyansa nila para magamit si Gerard sa pag-counter sa planong revolusyon ng Marquis against Earthworld. Nahamon si Prince Wayne ni Gerard sa isang sword fight kasi narinig niyang magaling daw si Prince. Si Princess Loa, Prince Wayne, at Nim, alam nilang bluff lang yung yabang ni Gerard sa espada. Pero in the end, pumayag pa rin si Prince sa duel. Plano ni Prince na magpatalo sana, pero si Gerard, na overconfident at clumsy, natumba at yun na ang naging dahilan ng kanyang epic fail na pagkatalo. Di matanggap ni Gerard yung kahihiyan, sinugod ulit niya si Prince pero instead, diretso siya sa beranda, nahulog at game over. Nung malaman ng Emperor ng Marquis yung nangyari sa anak niya, umusok ang bumbunan sa galit sa Natra at kay Princess Loa, iniisip niyang set up talaga yung nangyari. Samantala, si Prince Wayne, nag-iisip na ng next moves kung sakaling mag-declare ng war ang Marquis sa Natra. Si Nim at Prince nag-brainstorming sa mga susunod nilang gagawin. Tapos, biglang dumating si Princess Loa, suggesting teamwork para ma-stop ang revolution. Pinag-isipan nilang mabuti ang strategy at kung ano ang mga pwedeng mangyari next. So, nag-field trip si Prince Wayne papuntang Marquis Empire. At pagdating doon, hindi flowers at welcome banner ang sinalubong sa kanya, kundi mainip na sermon galing sa Emperor, galit na galit kasi, parang gusto siyang ihulog sa lava. Pero chill lang si Prince, nag-heart-to-heart talk sila ng Emperor. Pinakita ni Prince Wayne ang trump card niya, alam daw ni Princess Loa yung mga kalokohan ng Emperor sa Earthworld Empire. At sa isang magic na combo ng charm at konting pababanta, napayis niya yung Emperor sa isang deal. Habang pauwi, sinalubong ni Prince Wayne at ng kanyang tropa ang mga bandido na parang waiting shed lang sa tabi ng daan. Nagkaroon sila ng sagupaan na parang eksena sa action movie. Nakaharap ni Prince yung isang espiya mula sa kanluran at nagkaroon sila ng showdown. Sobrang nainis yung espiya kay Prince dahil parang open book sa kanya lahat ng plano nila. Pero imbes na mag-cool down, mas pinainit pa lalo ni Prince ang ulo niya. Sa flip side, si Nim, undercover mode sa loob ng mansyon sa Imperyo kasi nasa red alert ang security para sa Emperor. Nakalusot siya gamit ang pagpapanggap na part siya ng crew ni Gerard at siya pa ang naghatid ng balita sa Emperor tungkol sa tragic end ng anak nito. Sa process, dalawang bandido ang hindi na nakapag-update ng status nila sa social media dahil kay Nim. Yung Emperor, akala mo sa pelikula, sakay ng kabayo na parang ready na sa showdown. Pero ang twist, hindi pala siya cool sa peace talk with Prince Wayne. Plano niyang i-avenge ang anak niya biwa eliminating the prince. Pero si Prince, hindi basta-basta na lang magpapahuli. Alam niya na may twist sa dulo. Kaya naman, nag-organize siya ng welcoming committee para sa Emperor at sa gang nito. At para mas spacey ang confrontation, kailangan din nilang ma-corner ang Emperor, so si Princess Loa, spring into action. Nagulat ang Emperor nung makita niyang kasama ni Princess Loa si Prince Wayne, parang plot twist sa favorite series niya. Bakit nandito yung prince na yan? Tanong ng Emperor. Pero kalma lang, sinabi ng right hand ni Princess Loa na dahil yun sa alyansa ng Earthworld Empire at Natra Kingdom. Sa huli, kahit heavy ang heart, tinanggap ng Emperor ang defeat niya, parang ending sa telenovela na may moral lesson.